Ang atong mga pagbasa nining adlaw nagpahinumdum ken nato sa kitawag nato nga pagkamaabi-abihon, or sa atong kinaiya mga Pilipino, we are known throughout the whole world nga Filipinos are hospitable people. Sa unang pagbasa, atong nadungog ang pag-asoy sa basahon sa Henesis nga ang Ginoo mipakita kang Abraham. Yung sa niya pagpakita, adunay tulo ka tawo. Tulo ka tawo nga may adto padulong sa tulda ni Abraham. Unya si Abraham nakakita kanila og midagan ang pagsugat og miingon, "Sir, andam ako pag alagad kaninyo. Sanglit mianhimang kamo sa akong dapit, sa akong Pinoy-anan, tuguti ako sa pag-alagad kaninyo." Pakuha siya tubig aron makapangimasa sila. Unya nagpaluto siya og pan. Unya nagpaihaw siya og dating baka aron makakaon sila og mabaskog alang sa ilang pagbiyahe. Og miingon ang katong mga tawo nga, "Kung mao kana, sige buhata ang imong buot buhaton." Unya samtang sila diha na nangaon, miingon ang usa nga, "Asa man imong asawa?" Going sa sulod, miingon nga, "Isaad ko kanimo nga ang imong asawa magmabdos og manganak og usa ka lalaki, og human sa 9 ka bulan mobalik ako inikatuman sa akong isaad." So mga igsuon, atong tan-awon nga kini bitawng gitawag nato atong pagka-hospitable, pagka-maabi-abiho nato, aduna di ay kini kapuslanan. Doon na ba'y ka ng espirituhanong ganti nga atong maangkon. Si Abraham, iyang giabi-abi ang kadtong tulo ka mga dumuduong. Abi niya og ordinaryo nga mga tao. But ang sinugdanan sa atong pagbasa miingon, ang Ginoo mipakita kang Abraham. Unya nakita niya ang tulo. So matatanaw nato nga tulo ang nakita niya, pero ang gihisgutan Ginoo. So manang mayon kita bitaw sa atong pagtuo nga ang usara ka Dios apan dunay tutulo ka mga persona. Ang gi-entertain ni Abraham mao di ay ang mga divine persons. Unya kanang imong pagkamanggihatagon, ang imong pagkamaabi-abihon sa Ginoo, aduna gayud kanunay ganti. Kay ang maayong binuhatan bisan unsa kagamay dili gayud hikalimtan sa Dios. Take note nga ang atong pagkamaabi-abihon usahay i-criticize ta kay over kumpod na makapangutang-utang ta tungod kay naatay mga guan, apan ang nindot nga pamalandungan ang kinaiya nga pagkamaabi-abihon nga uniquely iya sa Filipino in a unique manner, kada di ay nga pagkamaabi-abihon nato dili na kalimtan sa Ginoo, aduna gayud kitay madawat nga ganti. Ang pagkamaabi-abihon ni Abraham nagdala og ganti, nakabaton sila og anak sumala sa giingon sa usa sa mga persona nga iyang giabi-abi sa iyang tulda. So mga kaigsuonan, nindot nga atong huna-hunaon nga bisan unsa nato kapobre kinaiya gyud na sa Pilipino nga moabi-abi. Ngatong pagka-abi-abihon, manghagad tagpangapi, manghagad tagpangaon, manghagad taog dayon sa atong balay. Kana siya nga mga buhat di ay sa pagka-hospitable nato, dili na hikalimtan sa Ginoo. Unya, mapadayon ta ngadto sa atong ebanghelyo karon. Ang atong Ginoong Hesus nagpadayon sa iyang pagbiyahe, pagpanaw uban sa iyang mga tinun-an. Unya nahiabot dito sa usa ka balay. Kay giimbitar siya ni Marta o giabi-abi siya dito. Karon pag-abi-abi niya dito, ang igsuon ni Marta dito sa atubangan ni Jesus. Dito naglingkod, nagyaka atubangan ni Jesus.
Unya si Marta dito sa kusina, nagkapuliki in town siya og pangandam tungod kay special guest niya si Jesus. Unya na ay kuyog nga 12 ka tinun-an, so ubay-ubay ang pakanon. Nagkapuliki si Marta dito o sa hikayon, samtang ang iyang mga igsuon tua dito sa atubangan ni Jesus. Busa mihunghong siya kang Jesus o giingan nga, Lord, ako manghod ba? Pasagdan ako dito sa kusina. Agdaha siya, Lord, nga muadto sa kusina ang tabangan ko dito. Una mingon si Jesus, ay kanimo Marta, nagkapuliki ka sa daghan nga mga butang. Usara may importante, usara ang gikinahanglan. Og mingon siya si Maria, nakapili sa labing maayo og walay makakuha niini gikan kaniya. So mga igsuon, manitubag, usa di ay ang hinungdan nganong ingon niini, usa man di ay ang gipasabot ni Jesus kanato niining atong ebanghelyo karon. Nagpasabot si Jesus kanato nga ang pagka-disipulo, discipleship, is not exclusive for men, but it is also open for women. Balikan na to ang ilang panahon. Ang ilang kultura, gitawag na to nga patriarchal, men domination. So, men ang importante, dominant ang men. Karon, ang mahimong disciple of a master is only a man. Kana mga lalaki ra, mo na bitaw nga ang gitawag ni Jesus, 12 men. Unya karon, in the ministry of Jesus, Jesus allows women to follow Him. Karon, ang paglingkod ni Maria at tubangan ni Jesus, Maria becomes a disciple of Jesus. A disciple must sit before the master to listen, to receive instructions, to learn from the master. So, ang disciple is to sit in front of the master. Kay aron nga makakaton siya. Sama ba sa atong eskwelahan setting, sa atong mga classroom setting, the students, the pupils must sit before the teacher aron makakaton kita. Now kini nga eksena si Marta gikulbaan ana. Kay nga di ay dili man na allowed sa ilang kultura nga ang usa ka babay mulingkod sa atubangan sa usa ka master, sa usa ka lalaki. Kay kung mulingkod ang usa ka babay, ang huna-huna sa katilingban kining babayhana mubo o moral, low moral. Kining babayhana kung sa atong lingwahe pa kanta nga Magdalena. So karon si Marta, the concern of Marta is not really about things in the kitchen, but to save the face and reputation of her sister. Apan miingon si Jesus nga, ay kanimo Marta, nakapuliki ka sa daghang mga butang, usara gyud ang gikinahanglan. Nya si Maria nakapili og maayo, og dili walay makakuha ana niya. So discipleship. So kani nga kinaiya ni Maria og ni Marta, mao kini ang usa ang dapat nga huptan sa usa ka disciple of the Lord. Mingtag disciple, a person who follows the Lord. Siya nga gitawag aron pagsunod sa Ginoo. And we are also called to be disciples of the Lord. Disciples. Unya, kung kita disciples of the Lord, then we should imitate both Mary and Martha. We should imitate both. Nga naman, kay ani ha, kung mahimo tang disipulo sa Ginoo, unang-una, let us be hospitable to the Master, hospitable to the Lord. And these two women in the gospel today, ilang gipakita ang ilang hospitality in different ways. Si Maria, ang iyang hospitality, ipakita niya sa paghatag sa iyang 100% presence to the Lord.
ang iyang presensya, ang iyang paglingkod sa atubangan sa Ginoo, iyang gihatag ang iyang time, ang iyang mind, ang iyang heart, everything that she has, iyang gihatag ngadto kang Jesus. And that is very hospitable. Pagkatapos, si Marta, iyang giplano, iyang gibuhat ang the best nga para kaniya to entertain Jesus by cooking delicious food for him and for his disciples. Unya karon iyang gipangandaman og maayo ang pag-abot ni Jesus, iyang gipangandaman og nindot nga mga pagkaon kay mao pud nga ang iyang expressions of hospitality to welcome Jesus. Apan atong hinumduman nga tungod kay ang tema ni ining maong ebanghelyo is about discipleship, pagkaalagad, pagkasumusunod ni Jesus, atong ipamalandungan nga we need Mary and we need Martha in order to become a full-fledged disciple. Kay una, ang usa ka disipulo is a person who follows the master. A person who listens to the master. So, kinaiya ni Maria ang pagpaminaw. So, ang mga gitawag sa Ginoo nga mosunod kaniya, kinahanglan maminaw sa iyang pulong, maminaw sa iyang gitudlo, maminaw sa iyang instructions. O kay kitang tanan, gibunyagan man sa ngalan sa Ginoo, kitang tanan gitawag sa pagkasumusunod ni Kristo, mo nang gitawag nga Kristiyanos. Christian, Christ first and you. So ikaw sumusunod ni Kristo, ako sumusunod ni Kristo, ug ang kinaiya sa usa ka sumusunod ni Kristo, kinahanglan always connected to the master, always maminaw sa master, always maminaw sa iyang instructions. Mao na ang importante sa mga Katoliko tungod kay kita mga disciples of the Lord. It is important to listen to the Master. Important to listen to the Lord. Mao nang importante sa mga Katoliko manimba kay maminaw ta sa pulong sa Ginoo as a community of disciples. Unya, importante po sa ato mga Katoliko nga kung dili kita makasimba every day, kinahanglan we stay connected to the Lord, to the Master. We read our Bible every day at home. Nagbasa mo? Nagbasa mo Bible every day? Or pasig usapod mo sa gitawag nga mga Katoliko nga mga tapulan nga Katoliko, makabasa ng Biblia kung naanay linog, makabasag Biblia kung masakit na. Di ay ingon ana. Discipleship means nga ang gitawag sa pagka-disciple is stay connected juga. Kita bitaw karon stay connected man tas atong mga friends. Mao nang imong cellphone bisag mo simba ka dalhon gyud mo imong cellphone. Bisag magrosaryo ka, imong cellphone hikap-hikapon nimo kay ni vibrate. Imong cellphone, from time to time, imong tan-awon. Ganun man, you want to stay connected. Now, a disciple of the Lord must be connected at all times. Mo bitaw karon to be connected at all times, listening to the word of the Lord, ang imong cellphone, downloadan nimo og Bible app. Bisaya, English, Spanish o uban pang nga lingwahe nga gusto nimo i-download diha sa imong cellphone kay aron nga stay connected ta, because when we stay connected to the Lord, our life is a guided life. Ang atong life is inspired. Nganuman makadungog man ka og mga maayong pulong gikan sa atong Ginoo, di ka ma-inspire ana. Ikaw gani makadungog kag maayong pulong sa imong friend, magulbo-ulbo sa kalipay imong kasing-kasing. Unya ang pulong sa Ginoo mao na ang atong kalipay. A disciple must be happy to listen to the word of the Lord. Mao si Mary, naminaw sa kang Jesus. Naminaw sa full attention, 100% attention diha kang Jesus. Mo nga si Mary siguro di magidingon adto nga dili sa mutabang siya igsuon. But Mary, when she listens to the Lord, nakalimot na siya. Kalimot sa tabang siya sa kusina. Nganuman, to listen to the Lord is one of the most important thing a disciple should do. Listening. Una karon pagkahuman,
Martha comes in. A disciple after listening, a disciple after receiving from the master instructions what to do, a disciple must adopt the attitude of Martha. Busy. O sa atong kabisihan, dili ang atong business, dili ang atong trabaho, dili ang atong mga things list to do, kundili ang atong kabisihan is the business of the Lord. After you listen, now the second part of a disciple is to live. Puy-an ang imong nadawat nga pulong, puy-an ang imong nadawat nga instructions gikan sa Ginoo. So ang atong pagka-disciple must be complete when we have Mary and when we have Martha in our life. Mary, minaw sa Ginoo. Mary, nidawat sa instructions gikan sa Ginoo. Martha, nibuhat unsay angay pagabuhaton. So mga gigsuon, karong panahon na kinahanglan kita mamahimong true disciples of the Lord. Mao ni ang challenge sa atong panahon nga ikaw ug ako mamahimong true disciple. Ang atong pagpaminaw dinhi karon, paghuman ani papaulion ta. Sa Latin giingon iti missa est. Nga bot ipasabot, go and do whatever you heard from the Word of God. Do whatever you heard from here. Mo nang kanang sa misa papaulion ta. Ang Latin mas nindot sa Latin kay iti missa est. Sa ato sa Bisaya, lakaw kamo uban sa kaliyaw ni Kristo, lakaw kamo aron paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Lakaw kamo nga malinawon, lakaw kamo ban sa gugma ug panalipod sa Ginoo. Nga na usually atong translations, but in the Latin it is very important kay gi-specify na kung nga iti missa est. Gipagawas ta, gipapauli ta kay aron mubuhat sa atong gipaminaw. Unsa ato na paminaw karon about hospitality. Pag-abot sa balay, ayaw pud pangaway. Pag-abot sa balay, even your smile is a form of hospitality. When you smile to your husband, to your wife, to your children, to your parents, that is a kind of hospitality. When you offer something to your neighbor, mga pitamare, that is hospitality. So ang hospitality is not always material thing. There are something more in us that we can give as a hospitable person. Our time we can give. That is hospitality. Our talents we can share. That is hospitality. Our good behavior, our attitude, we can live it. That is hospitality. Smile, our good voice, whatever that is in us. Nga no need to buy. In us, makikita natin na meron pala tayong something to give as a hospitable disciple of the Lord.